ito pero hindi ako masyadong masaya Ganun ba? Oh. dahil sa pati yung trabaho namin ay Oo. nagkakaroon ng epekto sapagkat yung mga rules at mga prinsipyo ng aming mga tuntunin kapag kami nagpapasa ng batas o ano man ang ginagawa namin may katungkulan sa aming o may kaugnayan sa aming tungkulin ay hindi naman nangyayari itong mga nangyari kahapon at saka ngayon. Ang totoo niyan, dapat sa Biyernes pa ako pupunta rito, Jen. Opo. Ngunit dahil nga sa mga pangyayari, ay minabuti kong dito ko na lang sabihin sapagkat doon ay parang ako'y napipigilan. So mabuti rito, may paliliwanag ko ng walang pag-aalinlangan. Opo. Nasa inyo po lahat na oras kong, Your Honor. Na baka sakaling ako'y patigilin na naman. Opo. Hindi po namin kayo bibigyan ng 3 minuto, 5 minuto. 1 oras at kalahati kayo dito, Kong. Ano ha? Ito po ba may kaugnayan dito sa... Kasi yung budget hearing dyan Yun na nga. nasa plenary na Kong. Talagang may kaugnayan lahat doon. Nakapag-ano na ba tayo? Nakapag-greet na tayo sa ating mga Ay, kababayan? Kong, kasi ang bungad nyo po kasi sabi niyo parang hindi maganda ang hapon ninyo. Gusto ko sana sabihin, Kong, ano man ang sama ng loob ninyo, sa hapong ito ay pasasayahin po namin kayo, Kong. Una po, libre ang kape natin ngayon. Kita Hindi nyo ako naman. Pag sumama lang ang loob, hindi naman nananatili yun eh. Ayaw po naman. Kasi kapag nandito ako sa tungkulin natin na mabigyan natin ng konting impormasyon ng ating mga tagapakinig. Ayan. Yun naman ang nagpapasaya sa atin sapagkat yun ang ating palaging minimaintain na prinsipyo dito sa ganang mamamayan. Tama po, Kong. Ano ha? Well, sige po, bumati kayo sa ating mga kababayan, Kong. Kasi kahit konting pagbatiin sa Kongreso, hindi ata kayo nakagawang pagbumati eh. Hindi, nabati ko naman yung katabi ko. Opo. Kasi pagdating doon ay mainit ang kagad yung usapin eh. Kaya, sige, bigyan niyo ako ng pagkakataong makabati ako sa ating mga taga-subaybay. Opo. Diyan lang po kayo at magkukwento po kami sa tulong po ng aking dalawang kasama rito na alam niyo namang marami ring chismis na nasasagap ito. Opo. Makakapagpasaya sa ating maghapon. Ayan. Ayan. At ngayon, Kong, ay marami hong nakantabay. Ang ating munang pakiusap, ipaki-share niyo po ang ating Facebook Live, ang ating YouTube Live, at sa pamamagitan din po ng ating Radyo Agila at saka ng Net25. Ano ha? Para mas marami pa po tayong mahatdan ng mga tamang impormasyon at mga tamang balita. Pero una muna, Kong, ewan ko lang, kung napapansin niyo rin ito, doon kasi sa mga live feed, ewan ko, kung nakita mo, doon sa online kasi, nanonood ako kanina sa YouTube at saka sa Facebook, palipat-lipat, kapag kayong iba po ang nagsasalita, ang linaw kumbaga sa signal 5x5, kumbaga malinaw na malinaw. Pero kapag nararamdaman ko lang, ayaw ko lang, baka ako lang nakapansin ito, kung kapag kayo na pong nagsasalita, parang nagiging scratchy po ang signal, Kong. Napapansin niyo ba ng mga staff niyo yung ganong Hindi sistema? lang ikaw ang nakapansin sapagkat yung ganun ba? 4 na staff ko na tumutulong sa akin para kunan ng konting mga litrato yung Opo. nagaganap. Kasi nga alam na namin na kung minsan habang nagsasalita ako, alisin naman nila yung camera, nakapokus sa iba. Ang boses ko na lang ang narinig. Pagkatapos, may ginagawa silang isang technique para yung sinasabi ko hindi magiging malinaw. Kung ang pag-uusapan ay yung pakikinig ng mga sumusubaybay. Kaya mabuti na lang may mga kasama rin ako para sa ganon ay yung aking mga binanggit doon sa committee at saka kahapon ay naidideliver naman ng may konting kaliwanagan. Well, Kong, unahin ko po muna kasi kahapon ay nakita ko, nagkaroon kayo ng social media message doon sa punto na kayo ay hindi pinayagan na magsalita sa plenaryo para matanong ninyo yung ating pambansang budget doon sa punto na ilan ba sa bilang ng mga mahihirap ngayon sa ating bansa, sapagkat yun ang sektor ninyo, urban poor, sa part po ng Sagip Party List, ilan sa nasa urban poor ang makaaahon sa kahirapan, Kong? Hindi, bali yun ang pinaka-direksyon ng tanong ko eh. Dapat po sa plenaryo. Oo, kasi Okay.
Pero bago yon ilalahad ko yung tono para sa ganun yung pagtatanong ko ay nasa tamang perspektiba. Kasi ang umpisa nun ay yung tinatawag na parte ng general principles na kung saan yung economic cluster natin ay nandoon para sa ganun silang magbigay linaw kung ano yung magiging epekto Opo. ng 6.325 trillion pesos na budget natin sa susunod na For taon. 2025, tama po. Oo, di nakiusap ako sa mga kasama ko na kung pwede ka ako makapagtanong ako ng ilang mga bagay-bagay may kaugnay sa sektor ko. Sapagkat ang sektor naman natin dyan, magmula pa noong 2004 hanggang ngayon, nananatili na ang nire-represent natin itong mga kababayan natin nasa panig ng kakapusan. Ito yung mga mahihirap na sektor ng ating lipunan. Eh, yung sinasabi nga nila, may patakaran daw na inilagda na lahat ng miyembro ng majority na doon ay kasama nga ako, Opo. ay hindi napapayagan na makapagtanong. Kasi ang palagi nilang sinasabi, kailangan matapos natin itong budget deliberation sa plenaryo on or before September 25. So next week. Okay. Opo. Eh sabi ko, paano yun? Alangan naman ka kung puro minority na lang, parang sila na lang ang interesado para himayin natin ang ating national budget. Eh tayo pa naman ang tinaguriang departamento na yung hawak ng kapangyarihan ng purse na sinasabi. Opo, power of the purse. Yung power of the purse. Bakit naman yung minority lang ang yung minority wala pa yatang 30 sa amin, 10% lang ng bilang namin. Kasi mahigit kami 300 din. Opo. Sa makatwid, hindi ba magiging unbalance kung sakasakali ang magtatanong ay manggagaling lamang sa panig ng minority at hindi bibigyan ng karapatan yung mas nakararami para makapagtanong, maging balanse yung pagtatanong. Ang tradisyon na alam ko po, kung na-practice nyo dyan, ang pinapayagang mauna na magtanong, minority. Pero hindi ibig sabihin na kumot kayo na sa majority, hindi kayo magtatanong, di po ba? Tama, ganun yun talaga. Ayun. Kaya marami naman pagkakataon. Ako naman ay nakapagsalita doon. At ganun din ang ginagawa ko. Puro sektor ko yung nire-represent ko doon. Tinatanong ko yung presyo ng kuryente, paano ng direksyon ng agrikultura, kasi mga pati farmers na mahihirap, hindi po pwedeng hindi natin kasama sa sektor natin. Ngayon, ang ipinapaliwanag ko kahapon, pinuntahan ko na nga si Secretary Balisacan sapagkat siya yung Director General ng NEDA. Ang sinasabi ko, ganito yung gusto ko sanang itanong. Ang pinaka-direction o pinaka-target ng ating national budget para sa isang taon na nagkakahalaga ng 6.325 trillion pesos, Opo. Nelson, alam mo naman yan, ay tumatarget ng dalawang bagay. Una, kailangan mailagay natin ang ating bansa doon sa tinatawag nilang upper middle income status. Okay. Oho. Kasi sa ngayon, tayo nasa low middle income status. Yun pala ang estado natin ngayon. Kung titingnan mo yung report ng World Bank, sinabi ko Opo. ito kay Secretary Balisacan. Secretary ka ako, kung titingnan po ninyo yung ulat ng World Bank, ito lamang July, itong Hulyo, sinasabi dyan, ang Pilipinas na lamang ang naiwan sa original members ng ASEAN na hindi pa nakaka-graduate do sa low middle income status. Ganun po pala Oho. Kaya kung halimbawa, nagsabi nila itong budget na to ay makakatulong para ang ating bansa ay mapunta sa estado na yon. Maganda naman talaga ang mangyayari dyan kapag tayo napunta ron. Opo. So ang target nila ay dalawa. By 2028, ito yung pinaka wakas ng termino ng ating Huling bahagi Pangulo, ng Pangulo. Yes po. ay nilalayo nila na ma-achieve natin yung dalawang bagay. So mailagay tayo doon sa upper middle income status. Ang ibig sabihin nun, Jen, Opo. sa estimate, yung tinatawag na per capita income, bawat isang Pilipino na nabubuhay dyan, ang kanyang katapat na income Oho. ay dapat hindi bababa sa $8,000.
$8,000. So kung halimbawa, i-multiply mo yan sa 56, 50, opo, 55, magkano kaya 56. yun, Nelson? Baka naman Tingnan gusto natin, mong kwentahin. Ano yan, $8,000 in 1 month, 1 year? O 1 year yan. 1 year. Yan At ang least. share, yan ang share ng bawat isang Pilipino sa Okay. national income. Opo. Kasi per capita ang tawag eh. 8,000 times 56, Oo. 448,000. So, ang katapat ng bawat isang Pilipino, 448,000 pesos. Oho. Kapag ka ganun ang naging estado natin, yun ang katapat na income ng bawat isang Pilipino. So, measure yun ng pagiging ganap na medyo nakakaluwag ka na. Kasi ngayon, ang ating per capita, nasa $4,000 lang. Opo. Sa makatwid, ang gusto nilang Kalahati mangyari lang, dyan, before the term of the President ends by 2028, nakapunta na tayo doon. Nakagraduate na tayo doon sa estado na yon. Oho. Ngayon, yun ang isa. Yung pangalawa naman, tinatarget nila, kasi magkadikit ito eh, yung ating poverty incidence level. Ito yung level na kung saan ay nakikita nila yung karamihan ng mga mahihirap na kababayan natin. Ang sabi nila, by the end of 2028, yung poverty incidence rate dapat 1 digit na lang. Kasi ngayon, 19.8 yata. 19.8%. So kung 1 digit na lang, dapat 9% na lang. Tama ba, Jen? Oho, tama po, Kong. Oho. So kapag naging 9%, ay di maganda. Ibig sabihin, talagang mapapaunti mo. So by the end of 2028, sabing ganon, dapat ang mahihirap ay 9% na lang ng ating population. So magiging, siyempre, bilang isang kinatawan ng sektor na yon, gusto kong ganun nga yung mangyari. Ayun. Kaya oho. ang pagtatanong ko, posible bang mangyari? Sabi kong ganyan. So yun sana ang linya ng tanong niyo po sa Ang linya ng plenaryo. tanong ko, ako po gusto kong ganun ang mangyari. Oo. Ang totoo niyan, halimbawa, lalong gumanda pa halimbawa yung nangyari. Halimbawa, by 2028, wala nang mahirap, zero. Napaganda eh. Nawala yung sektor ko ngayon. Jackpot yun pagka nagagano. Wala na yung sektor ko. So hindi na ako pwedeng mag-congressman representing that sector dahil wala na sektor na yun. Wala nang urban poor. Pero, magiging maligaya ka, Jen. Kasi Opo. makikita mo naman, wala nang mahirap. So, kaya kong isakripisyo yung posisyon ko bilang congressman na nagre-represent sa kanila kung wala na talagang mahirap. O ngayon, sabi ko, paano kaya natin mapangangatawanan yung dalawang targets na yon? Kasi meron tayong problema. Ngayon, tsaka ko ngayon sana ilalatag yung ginawa naming batas na kung tawagin Magna Carta for the Magna Carta Poor. Poor, opo. 2 years ago, Kong, bago nang naipasa yan, di ba? Kayo ang isa sa mga proponent ng batas na yan. Hindi, 2019 pa yon. Ganun ba? Tama. Oh. 2019. Pero ang hindi nila nalalaman, Opo. ang ginugol ko dyan, hindi lang naman ako, hindi ko naman pwedeng kunin ng kredito na ako lang ang gumawa niyan. Aha. Pero sa simula niyan, kasama na ako hanggang sa kahuli-hulihan. 15 taon bago namin maipasa yan, Jen. Tama po kayo, Kong. 2004 eh. Opo. Kasi pinag-uusapan natin sa programa yan, Kong. Dati. Naipasa natin, namin 2019. Oho. Ganun katagal, ganun kahirap. 5 pangunahing pangangailangan yan kung nang mahirap, ha? Opo. Nandyan ang 5 pangangailangan ng Yes. mahirap. Yung karapatan, hindi pangangailangan. No? Karapatan ng dapat po. Yung Pagkakarapatan ng karapatan niya mahirap. sa pagkain. Yan. Opo. Yung karapatan niya sa gamot. Sa kanyang kalusugan. Yung karapatan niya sa disenteng pabahay. Yung karapatan niya sa kalidad na edukasyon. At yung karapatan niya sa hanap buhay. Opo. 5 yun. Napaka-ideal yan, Kong. Ngayon, Mas sabi mahirap. ko, paano kaya natin ma-achieve yung 2 targets na yon? Samantalang ngayon, yung tinatawag na implementing rules and regulation na dapat sana'y nagawa sa loob ng 6 months. Yung IRR, opo. Nagawa nila yon in 2 years' time, pero hindi pa na-perfect sapagkat wala siyang yung tinatawag nating sunset provision. Ano yung sunset provision, Ano naman po yung sunset provision? Nelson? Parang papalubog na mo. Alam Sabi ko pag yan. sunset, Kong, di ba? Maganda sa luneta yan. Kasi kailangan merong sunset provision din. Sapagkat hindi kailangang manatiling mahirap yung tao. There should be a point in time na dapat lahat doon magagraduate.
Aha. Ayun. So hindi naman natin gagawin yung programang yon na tuloy-tuloy na mahirap na tuloy-tuloy yung subsidy. Hindi pwedeng ganon. Oho. Hindi ba kaya nga Magna Carta for the poor eh? Oho. Pasasaan ba't hindi natin matatapos lahat yan kapag ka pinagtibay natin ang direksyon na ito? Pinagsama-sama lahat natin ang magagawa natin. Walang sunset provision. Ngayon, ang sinabi nila itong huli, i-amend na naman daw nila. Sa makatwid, magmula noong 2019 Jen, sapagkat Ito yung maipasa. urong-sulong sila sa IRR, hindi pa nakapagsimula ang batas. Tapos ngayon, magkakaroon na naman ng amendments. Tapos magkakaroon ng amendments. Kung hindi pa nakapagsimula po yung batas, sasabihin ko sana, Mr. Speaker, Oo. maganda po yung target. Ha? Ako po gusto ko yung target. Sino ba ang ayaw ng target? Kaya lang, nag-aalinlangan ako, baka hindi natin masunod yung target o mahit yung target. Dahil ito pong Magna Carta, hindi pa po nag-umpisa hanggang ngayon. Wala yung RRR at yung itinatadhana na oversight committee sa batas, hindi pa rin nakapagtalaga ng miyembro ng committee. Okay. Oho. O, kung walang magsisimula dyan, paano matatapos? Kailangan pasimulan mo yung proyekto para sa ganun, umusad ito. Okay. Opo. Wala yung RRR, wala yung taong magpapasimula, paano natin maihit yung one-digit target natin sa poverty incidence level? Aha. Kaya pala hanggang ngayon ko, mula na maitupad. Ako personally ko nga, tanong-tanong natin yan, parang hindi naman na pag-uusapan itong Magna Carta for the Poor ng ating mga nasa urban sector kasi hindi naman pala na-implement sa baba. Di Ito ba? yung palagi ko sinasabi, yung oversight function ng Kongreso, Ayun. Jen. Ito yung napag-iiwanan. Oho. Napakaganda ng batas. Maraming batas na magaganda. Ilang ulit ko na bang sinabi na nakagawa kami ng mga batas. Sa lahat ng larangan, may batas na magaganda. Opo. Katulad nitong Magna Carta. 5 karapatan ng isang taong naghihikahos. 5 karapatan ng isang taong mahirap. Ngunit, yung listahan pa nga na nakalagay sa batas na gagawin dapat ng NEDA sa pakikipag-ugnayan, ang principal na gagawa pala, yung National Anti-Poverty Commission, Yung NAPSI. Okay. Opo. tutulungan siya ng NEDA at saka ng DSWD. Oho. Hanggang ngayon, wala yung listahan din. Ayun. Oho. 2019 to 2024, 3 taon nang nakararaan dyan. So, pagkatapos ng 15 taon dyan, nagawa namin ang batas. Pagkatapos naman ng 3 taon, pagkataanan ng batas, hindi umuusad sapagkat walang tao, walang gustong magpasimula. Oho. Sino ngayon ang sasabihin mo na gagawa nito para mahit mo yung 2 targets kinapapalooban ng budget na ito for 2025? So, ang huling tanong, sasabihin ko lang sana, Mr. Speaker, sa palagay mo, ilang bilang po ng may hirap ang maiaahon natin Oho. sa pamamagitan ng 6.325 trillion? Oho. Kasi kung hindi natin nababawasan, nagsimula na tayo ng kopong-kopong dyan. Hanggang ganito, nandito pa rin ang mahihirap. parami pa Sana nga ng man lang parami sa bawat budget, meron tayong napapag-graduate. Ito yung gusto ko sabihin. Oho. So, sabihin kong, magandang timing sana yung plenaryo para masagot ng nakatayo, no, yung sa sponsor ng ating panukalang batas na ito. Yun hong tanong ninyo, kung yun ay pinayagan kayo makapagtanong. Tama lang, kasi oras na yun. general principles. Ang, Ayun. ang mga opisinang nandun ay yung economic cluster. Opo. Ito yung NEDA, ito yung Department of Finance, Oho. andito yung Central Bank, at saka yung Department of Budget and Management. O DBM, opo. Ito yung economic cluster na po pwedeng magsabi sa atin, huwag po kayong mag-alala, Your Honor, kasi po sa napakaraming bahagi po ng ito po yung pantutok. So ngayon po meron po kaming estimate, ito pong 19.5% na poverty incidence rate. Itong 2025 magiging 17, kanya kunwari. Opo, oo. Ano? Pagkatapos sa susunod, magiging 13 na lang. Oho. Pagkatapos sa susunod na Pababa taon, ng pababa, oo. magiging 10. Oho. At yung kahuli-hulihang taon po, magiging 9. Yung 2028. Sapagkat 1 digit na lang ang kanyang level. Oho.
Para sana nasusundan natin, o pinangako niyo po, bababa ng ganito, hanggang sa mapapagraduate natin lahat ang mga mahihirap na sektor ng Sagip Party List, Jen. Oho. Ang sabi ko pa nga kay Secretary Balisacan, di ba Nelson, nagsalita ang yung China, ito kanila, pinangangalandakan nila eh. China, sabi nilang ganon, was able to liberate 800 million impoverished Chinese in 30 years. Nagsimula sila ng 1978. Natapos yun ng 2008. Wala nang mahirap sa kanya. 800 million Chinese impoverished citizens. Oho. Nakagraduate sila sa pagiging mahirap. Ibig sabihin, Nakaahon. Nelson, Opo. 800 divided by 30, that's about 27 million Chinese impoverished people ang napag-graduate. 27. Oho. Tayo 23 lang ang mahirap eh. So kung gagawin natin yung ginawa ng China, o mas kahit kalahati lang ng ginawa ng China dyan, sa 2 taon tapos na yung mahirap eh. Oho. Wala nang mahirap. Yun ang gusto ko sanang mga tanong na gusto kong ilahad sa kanila para sa ganun, doon natin busisiin ang national budget. Yun. Kasi pananagutan ng Estado, yung tingnan ng kapakanan ng kanyang mamamayan, lalong-lalo na yung pinakamahirap. Baka ang katwir naman nila, Kong, nakapaloob naman yan sa National Expenditure Program, Kong, at kung baka sabihin nila, di kung babasahin nyo po, baka nakalinya yun doon, isa-isa, sa ating pambansang budget for 2025, Kaya Kong. nga po, tukuyin nyo sa akin, sapagkat ako po ay nagmamadali na. Kung hindi lamang po kasi nagwalang bahala yung National Anti-Poverty Commission Nung at NAPSI. lahat ng mga komisyon na may kaugnayan sa ikalulutas ng kahirapan sa bansa. Meron pang PCUP, Oho. Presidential Commission for the Urban Poor, at saka lahat ng ito. Opo. Di sana, Jen, ang sinasabi ko, nakikinita ko na maaaring matupad yon. Wala nga nagbabantay eh. Oho. So, sasabihin ko ngayon, paano niyo po binigyan ng budget ngayon yung NAPSI? Ano po yung budget ng PCUP para tutukan po ito? Bakit wala pa pong IRR hanggang ngayon? Di ba I am setting the tone of the deliberation din. Lahat ng mga ahensya na may kinalaman ngayon, para sa ganon, ay marisolba ang kahirapan ng bansa, nakalinya sila ngayong magpaliwanag. Baka naman kung sabihin nila, baka wala sa NAPSI, wala sa PCUP, pero baka naman po nandun sa DSWD kasi meron tayong budget for 4Ps, meron tayong mga proyekto para sa DOLE na pang-ahon sa mga mahihirap nating mga kababayan, Kong. Alam kong nandun lahat. Hindi ko Opo. naman sinasabi na wala doon, pero bigyan nyo ako ng kapanatagan na pagkatapos nga ng budget year na to, halimbawa by next year, 2025, ito na yung nabawas sa inyo kasi wala akong nakikitang nababawasan. Oho. Kasi sinabi nila by 2028, 1 digit na lang. Ibig sabihin, 9% na lang. Paano mangyayari? Dapat pala ngayon may bumababa na. Paano mo nababawas sasabihin sa akin na nasa DSWD? Nandun nga. Pero wala pa yung listahan. Ang DSWD kasama doon sa gagawa ng listahan ng mahihirap na tatargetin mo bilang beneficiary. Aywan ko lang, Kong, kasi di ba Nelson, noong nakaraan, meron tayong nire-report na sinasabi ng DSWD, ito na po yung mga nakagraduate sa 4Ps. Dati po ito'y recipient ng 4Ps, pero ngayon po wala na sapagkat Hindi nag-graduate na graduate sila. ang tinatawag. Itinawid lang. Iba bumalik eh. Yun nga. Oo nga po, yung dati palang Hindi ba administrasyon ng pantawid lang DSWD. ito? Opo. Ano ba yung katawagan? Pantawid Pamilya Program. Opo. Ano ba yung? Kaya nga 4Ps eh. Yun na nga po. 4Ps. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaya 4Ps. Naitawid mo. Pagkatawid mo ba, nakasulong siya o umatras ng pabalik? Meron pong iba Umatras ng nakabalik. pabalik. Lumakad ng patras Meron ang ibig pong ko iba sabihin. bumalik. Diniscuss din natin yung dati, Jen. Kung may nakakagraduate, dapat nababawasan. Yun na nga. Pero problema na. Ang problema kasi nung nakatawid Kong, bahagyang-bahagya, wala pang isang dipa eh. Tapos yung mga Kaya pumapalit. nung Yun tumama nga yung yung kalamidad. problema, kaya nga sinasabi natin, walang sunset provision yun eh, para sana mapatatag. Pagkatawid niya, talagang lagyan mo na ng direksyon para tuloy-tuloy na siyang lumakad papunta roon. Ayun Hindi na palang yung hindi na sunset siya babalik. provision na tinatawag Kong. Pero ang malaking katanungan dito, Kong, yun naman palang itatanong nyo, bakit hindi kayo pinagtanong? Bakit
pinigilan kayo. Tanong mo kay Jen, baka alam niya yung dahilan. Hindi ba? Opo. Hindi, tama yun. Sagutin tama mo. nga po, Sagutin Kong. mo yung tanong niya. Valid yun eh. Baka ho kasi iniisip nila kasi matatapos na dapat, baka mahaba kasi yung tanong, Nelson, hindi kami matapos sa isang araw. September 25, dapat matapos, may submit na ito sa sa Senado. Bakit? Yung bang pagbusisi sa budget, pabilisan din? Sana nga po, hindi naman talaga Kaya pabilisan. nga nilagay Pero mo, may kaya nga timetable po, pinag-uusapan, power of the bourse. Opo. Wala ba kaming obligasyon na busisihin yun? Sang-ayon dun sa itinatadhana ng mga batas at saka yung direksyon papunta doon sa ating mga kababayan, lalo na yung sektor ko nga. Kaya ako tinatanong dun Oho. Bakit mo bibilisan? Kung hindi, wala namang kasapatan ng discussion sapagkat hindi malinaw, ito nga tinatanong ko, ilan ba yung pwede nating iahon? Bigyan mo ako ng ano? Oho. Bigyan mo ako ng porsyento. Sabihin mo ngayon para sa susunod na taon, nakalista yung porsyentong binigay mo sa akin, walang natupad. Ayun. May target, ano. Isipin mo sa briefing pa lang. Alam naman ni Nelson to Nelson, sa briefing, bibigyan ka ng 5 minutes. Hindi ba minsan nagsabi ako sa inyo, nagsusumbong pa. Anong may tatanong ko? Sa kuryente pa lang Hindi ko lang may tatanong lahat. 5 minutes lang ang binigay sa akin. Pagkatapos, pagdating na sa plenary debates, hindi ka pa makakapagsalita. Anong klaseng ito? Anong klaseng paghihimay ng budget? Ayun nga. Well, Tom, andyan na yan. Nangyayari na po yung hindi natin inaasang pangyayari. Pero hindi muna. Hindi pa tapos Nung kausap nyo sila, siyempre alam ka namang tapos na kagad, hindi kayo pinagsalita. Meron Wala bang talaga. sabi man lang na, Kung sandali lang, hindi ka pwede magtanong. Meron ka bang assurance sa'yo na ito namang tatanong mo, may sagot naman pala yan May ganun ba? Wala nga, hindi. Ganun Basta, ba? walang pinapayagan Sabi niya, kailangan humingi ka ng permiso kay majority leader. Hindi mo naman makita si majority leader. Kahit makita mo si majority leader, maghingi ka kay speaker. Ayoko na ng ganun. Kay senior deputy majority leader. Hindi rin alam ni senior deputy majority leader. Ganun ba tayo ngayon? Bakit kinakailangan hingi pa kami ng permiso? Member kami ng member kami ng Kamara de Representantes. Opo. Bakit wala ba kaming karapatang magtanong? Well, Kong, Bakit yung mga miyembro lang ng minority, ang miyembro ng House of Representatives, kakarampot yun ito na siguro, Kong, ang sinasabi namin ni Nelson, natanggapin na natin ang katotohanan na unti-unti na nawawala ang maraming tradisyon ng Kamara. Unti-unti. Opo. Dito mukhang hindi unti-unti, mukhang naparami yung kinalimutan ng mga tradisyon Ganun ho ba? O nga pala, may mga Well, ito na, Kong. Bago tayo lumipat, may latag natin yung ating Vox Populi sa ating mga kababayan. So ano na lang ang katiyakan natin, Kong? Meron ba tayong katiyakan ngayon? Hindi kayo nakapagtanong na sa mga susunod ng mga taon ay maraming aahon sa kahirapan sa ating... Kasi laki na ng budget natin 6 na trilyon mahigit Paano ako magkakaroon ng kumpiyansa na ma-attain nga natin yung dalawang objectives na yon? Ayaw mo nga kaming pagsalitain. Sana man lang, kung pinayagan kami, nailatag namin ng gusto naming tanong na sagutin nila para nakikita natin na meron palang mga bahagi na nakalagay dito sa mga kung saan-saan. Ngayon, yun ngayon ang titingnan namin kung totoo talaga na nandoon. Ayun. Well, siguro kung sa puntong ito, ano na lang ang gusto nyong mensahe ngayon sa mga nasa sektor po ninyo, urban poor, sapagkat ito po, nangyari na ito Mamaya na yung mensahe. Ngayon muna, ano ba yung gusto mong itanong sa kanila? Isangkot natin ang taong bayan dyan Ayun na nga, sa oo. pangyayaring ito.
Ay, nako. Paano ba natin ito? Hindi, Nauubos na. si Nelson na lang, hindi pa nagsasalita si Nelson. Ayan. Tama ba? Na hindi na pinagtanong Oh. sa plenaryo. plenary debate tungkol sa budget? Hindi, siguro, huwag niyang sentro sa akin. Kasi lahat daw hindi pwedeng Lahat na, yun nga. magtanong. Lahat na po. Hindi na pinayagan ng pagtatanong. Masaya ba kayo Oho. na yung mas maraming miyembro ng Kamara, kung ang pag-uusapan ay yung paghihimay sa budget, ay hindi na pinayagang magtanong? Ayun. Ayun nga. Oh. Masaya ba kayo? Pero kahapon ko nakita ko ang haba. Si Herrera ba yung minority na? Minority na Minority sila ito yun kasi eh. akala ko kaya pala. Minority na nga lang eh. So sa mga tweet, ang pagtatanong ay napunta lang sa perspektiba ng kokonti. Ang ibig ba